Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding balita ang umilingaw-ngaw ngayong araw matapos ipag-utos ng korte ang mahigpit na pagbabantay sa paligid ng palasyo. Ang mga general kasama ang kanilang mga tauhan ay nagdi-deploy ng mga sundalo upang tiyakin na walang makakalabas o makakapasok sa palasyo ng walang pahintulot habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga natagpuang bangkay sa loob ng compound. Ayon sa ulat, labis na pagkagulat ang naramdaman ni Kuting matapos matuklasan ang mga bangkay na inilibing sa loob ng palasyo. Ang mga otoridad ay naniniwalang may direktang kaugnay si Kuting sa mga labi na ngayon itinuturing na mahalagang ebidensya laban sa kanya sa mga kasong kinakaharap. Ang pagkakahukay sa mga bangkay ay nagbukas ng panibagong kabanata sa kasong ito na nagpalala sa sitwasyon ni Kuting. Ayon sa mga forensic expert, ang ilang bangkay ay matagal nang inilibing habang iba naman ay kamakailan lamang. Ang labi ay isinasa ilalim sa DNA testing upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Samantala, ang mga sundalo ay mahigpit na nagbabantay sa bawat sulok ng palasyo upang maiwasan ang anumang pagtatangkang takasan ni Kuting ang kanyang pananagutan. Tayo ay narito upang tiyakin na ang batas ay maipapatupad at walang makakalusot. Ayon sa pahayag ng isang general, ang publiko ay galit at dismayado sa nadiskubring ito. Marami ang nananawagan na panagutin hindi lamang si Kuting kundi pati ang iba pang posibleng sangkot sa malalim na krimen. Ang laki ng tiwala ng bigay namin sa kanila, pero ito pala ang kanilang ginawa. Kailangang may managot, pahayag ng isang residente. Sa kabila ng akusasyon, patuloy na itinatanggi ni Kuting ang anumang pagkakasangkot sa kaso. Sa kanyang maikling pahayag, sinabi niyang wala akong kinalaman sa mga bangkay na iyan. Isa itong kasinungalingan na may layuning sirain ako. Habang lumalalim ang imbestigasyon, maraming tanong lumulutang. Sino ang mga biktima? Paano sila napunta sa loob ng palasyo? At gaano kalalim ang implikasyon nito sa pamamahala ni Kuting? Sa ngayon, nananatiling bantay sarado ang palasyo habang patuloy ang paghahanap ng katotohanan. Ang sitwasyon ay naging masalimuot at patuloy na sinusubaybayan ng sambayanan ang mga susunod na kaganapan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niya natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan. One of the staff ng presidente, alter ego. So, inaalaw ng presidente na yung SND, yung Secretary of Defense, si Gibo at si Benar Abalos dati, patakbuhin yung organization kasi busy yung presidente. So, even na pinapatakbo yan ni Abalos at saka ni Gibo at saka yung ibang ahensya ng gobyerno, nandoon yung command responsibility. Pwede mong i-delegate yung authority, no, president, sige, basbasan kita, gawin mo yung dapat mong gawin dyan sa ahensya na yan. But hindi mo pwedeng i-delegate yung responsibility. Kung mapalpa ka, ako pa rin may kasalanan. Okay? Ako pa rin. So, papalpa ka, ang magagawa ko lang, palitan kita. And then, kung may investigasyon, malalaman kung may kasalanan ako, umabot hanggang sa akin. And such is the risk of being the leader, the commander. Okay? So, command responsibility is being responsible for what your unit does or fails to do. So, ang laki ng liwanag no. Now, dapat yan yung title ko. Shucks eh.
Sa ibang vlog sana yan para malinaw eh. Pero sige, dito na lang. So, ang siste, ano ba title natin? Ano nilagay kong title? Proclamations 567. Okay. So, ang siste, kasi may tanong na rin kayo eh. Ang 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 pwedeng kung kunyari merong pagkakamali, doon nagkakaroon ng problema. Okay? So, may problema. So, may namatay sa drug war ng presidente. Bago ko explica yon, ang konsepto, yung sabi ko kanina, yung konsepto, yung commander-in-chief, the President of the Republic, or whoever is the commander, pwedeng highest commander, pwedeng mababang commander, pwede kang commanding general ng army, pwede kang chief of staff, na ang tingin-ting commander, alter ego lang naman yan ng presidente. Ang totoong line is presidente, diretso na sa commanding general ng lahat ng services. Air Force, Navy, Army. The president can order anyone down the line hanggang sa platoon leader. That's the chain of command. The president can disregard the next in line na mga tao and then go directly to the platoon leader. Diba? So, that's the privilege of the commander. Kasi, sa gusto ko eh. Inabot ako nandoon sa area, wala yung chief of staff, wala yung commanding general ng army, wala yung division commander. Nandoon yung brigade commander o kaya yung battalion commander o kaya yung company commander. Mami, may na yung aso. Uy, hindi lang ha. Saan yung ano ko, pamalo ko? Ay, nako. Kinakailangan, ano yun eh, controlling to eh. Boom, malutong. O yan. So, sorry ang ano doon, ang kinakailangan doon, pwede kang dumiretso, yung presidente. So, pero kahit ka nagde-delegate ng authority, hindi mo pwedeng i-delegate yung responsibility. May nagawa yung platoon leader na mali. O siya, pinatay ang buong barangay, pinatay. Oh. Responsable yung commanding officer, yung pinaka-commander. Where does it stop? Dire-diretso yan hanggang sa yung isa, yung directly involved, yun siya. Pero yung nasa itaas, pwedeng ma-absuelto siya kasi hindi naman siya talaga yung pumatay, yung platoon leader. Now, kung yung commander sinabi, patayin mo yung buong barangay, pati yung presidente, yari siya doon. Pati yung presidente. Okay? Now, ang pinipilit ngayon nitong narrative nila is that yung drug war na resulted to kamatayan ng ibang mga tao ay in order kasi ni Duterte na patayin. Meron kasing EJK. Yun yung narrative. Okay. So, they're trying to pin the blame on Duterte. In short, they're trying to pin the blame. Pero, hindi mo pwedeng basta-basta may pipin yung blame sa presidente because you have to understand yung commander, although there is an existing concept that the commander takes the responsibility for what his unit does or fails to do, hindi mo pasa yung authority pero yung responsibility na sa iyo. So what his unit does or fails to do. Ang laki ng problema mo dun, no? So, ang unang ginagawa niyan is you consider first the mission. Ano ba yung mission? So sa amin, meron tinatawag na situation analysis, and then pagka alam mo na yung situation, ano ngayon yung mission mo, doon pumapasok yung commander's intent, na in-explain ko sa inyo, and then, paano yung execution, SMEAC, no? Paano yung execution, paano yung avenues, alternative courses of action, and then paano yung command and control. So in this case, ang presidente ng Pilipinas, nung mayor siya,
alam niya yung kahit papano, meron siyang katiting na hint sila ni Bato kung paano gagawin, kung ano yung problema. Kung ano yung problema muna. And then kung paano gagawin. Kasi ang naging pilot niya is yung Davao. Kasi he was mayor there for a long time. Naayos niya yung Davao. Naayos niya. At ito yung kanyang format. Meron siyang format. Matigas, etc. No? At yung mga patayan, ganun ba? Kung nanlaban, patay. Kung ano, pag-awayin mo yung mga kriminal, okay lang yan. Saywar, takutin mo, magtokhang, surrender yung mga yan. So meron silang platform. Meron silang pilot. That's why they have an inkling kung paano gagawin. Nung nakaupo na siyang presidente, and that was one of his campaign promises, binoto siya ng taong bayan because nangangatog ang taong bayan. Kayo, nangangatog kayo. Na, pucha, delikado tayo. And sinabi ni Duterte, 6 na buwan, tapos yan. Tapos yan. Hindi ka pwede maging presidente kung hindi mo papatayin 100,000. Ilalagay niya, tatambak niya sa Manila Bay. Imagine, doon pa lang nagsasabi na siya. 100,000. Hindi ka pwedeng, sabi niya kay Rojas, hindi ka pwede, wag ka na lang tumakbo magpresidente. Pagka ikaw masyado kang disente, hindi ka pwedeng maging presidente kung hindi ka handang pumatay ng tao. Ako, papatay ako handang 100,000. Tatambak ko dyan sa Manila Bay. You see the effect ng saywar na ginagawa niya. Galing magaling yung tao. So, nilalatag na niya yung posible niyang gagawin. Patay siya ng 100,000. Okay? Na ngayon, ginagamit ng mga maka-ICC, ng mga Pilipino na ewan kung baliktad yung katwiran, na ebidensya against him. Yung mga nagsalita dahil sa nabingwit yung isda sa sariling bunga, no? Okay. Marami pa silang ilalabas ng mga ebidensya para sa ICC. Okay. Doon na muna ako sa sa konsepto. Ang ano diyan, pagkaupo niya, nagimbal sila. Putragis, antindi pala ng problema. Malapit na tayo mag-narco state. Yun yung problema. Lapit na tayo mag-narco state. Ay, nako. So, sobra sa 6 months, kulang ang 6 na buwan. Kasi nakita nila, ultimo mga PNP, high-ranking officers, generals at that, involved. Politiko, involved. Well-entrenched ang drug cartel, yung drug syndicate. Well-entrenched in government. Mabot hanggang mga high government officials. So nagulat sila, ganun katindi. And then ayan na yung mga matrix, koneksyon, mga order of battle kuno na sinasabi bawal na ngayon, etc. Ay. So he wanted more time. Ang punto dito, when you look at the justice, when you apply justice, para do sa mga nangamatay, you cannot and should not take it out of context. Kasi yung command responsibility, when you look at it sa amin, in totality yon. You are responsible for what your unit does or fails to do. Mako-court martial ka, mayayari ka, kung kunyari, may nangyari, namatayan ka ng isang batalyon. Tapos nawasak ang Marawi, for example, nawasak yung... You are responsible for what the unit does or fails to do. Pero you cannot take it out of context na given yung situation, appreciating the situation, and then the mission, the execution, commander's intent, and then yung alternative, ano pa ba pwede natin gawin dito? Pwede pa ba dito mag-white flag and then magkapi-kapi tayo with maute? Oh, huwag ka nang magpaputok dyan. Magkapi-kapi lang, jack and point na lang tayo. O, ganun ba? O magpusoy-pusoy na lang tayo. Yung alternative courses of action will be dictated upon by the situation prevalent dun sa in that point in time. Na kung yung kalaban, palaban at pumapatay at nag-hostage, hindi pwedeng yung, hi, hello.
Hindi, hi, hello. Oo, friends tayo, huwag kang magpapatay, Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan boxingin mo talaga, upakan mo. Na? Although meron ako mga question doon na dapat hindi mo binanatan ng overkill. Kung 1,000 lang yan o 400, nagpadala lang ako kunyari ng isang platoon. Isang platoon. Kasi, alam ka namang, ilan ba kailangan ko para mag-house to house? Hindi naman pwedeng isang kumpanya o isang batalyon, no? House to house. Isang ano lang. Ganyan ba? Creeping. Establishing a foothold, gano'n. Lumalaki. Once na nakuha na ng Ranger yon, yung fighting unit o kaya CQB o kaya yung counter-terrorist yung mga lahat ng specialized unit, mayroon naman tayo. Once na nakakuha ka, 1, 2, 3, 5 ang bahay, pasok ngayon yung iba na infantry. Occupy it. Parang hindi na pwedeng pumunta sa kalaban. Nandun na sila. One squad ng one squad, lagay. So hanggang sa napalamanan mo yung buong 5,000 bahay. So kunyari sa isang araw, tsumamba ka, give and take, meron kang 20, 600 yon sa isang buwan, maka 20 bahay ka, 600 sa isang buwan, 30 days, walang pahinga, 20 ng 20, 600, sa 10 buwan, tapos na yan. Naka 6,000 ka na 5,000 lang yung bahay. 5,000 na establishment. So doon mo ma-estimate kung magagawa o hindi. Kaya pag sinabi mong 6 na buwan, yun yung commander's intent, for example, kailan tapusin to 6 na buwan. Pero kung may parameter ka nilagay, at the least, damage to property, yun, it becomes a parameter na yung military mind mag-isip, hindi pwede dyan yung rat-rat, hindi pwede yung 105, bang, 203, bum, 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 bum. Tapos mortar, tagong, tapos nun yung mga tora-tora, brrr, helicopter gunship, tapos nun, F5, yung FA-50 na tinamaan pa, pati tropa natin. Edi wasak talaga yung Marawi. Kasi wala doon sa parameter. Pero kung nagkaroon ng parameter yon at minimal cost or damage to property, you cannot air yung inyong heavy equipment, binabaril ka ng 1 RPG, baril mo ng RPG. Okay, baril din. Baril. Because kung ang limitation mo ay yung fire na small arms, mga rifle, yun lang, because you are taking into consideration baka may hostage o kaya damage to property, yun lang gagamitin mo. So dapat yung sundalo o yung commander doon will think, creative enough, will be creative enough. So balik tayo. So pagka na-appreciate mo yung situation, ano yung nangyayari? Kagaya nung kay Duterte, nung umupo na siya, nagulat sila. Ang laki ng problema. Such that, may nag-surrender na 1.6 million. Yan yung lumabas sa Senado. 1.6 million. And then 300,000. Kinonfirm ni Bato, 300,000. Sumurrender. And dami nun. So, bakit ngayon ipapasok yung EJK na taken out of context yung mga namatay na laban na hindi naman sinasabi na may mga tinamaan, may mga namatay na mga walang kinalaman, paila ng kaso yung tao, yung PNP. Yun yung may mga batas tayo. Pero para i-pin down mo entirely do sa presidente in the guise of justice for those relatives na namatayan, that is kind of malayong hugot. Malayong hugot yon. Because you have to take it not in the context of hihiwain mo yung nagkaroon ng drug war, may mga namatay, kinakailangan panagutan mo, Duterte, kasi ikaw ang presidente, command responsibility. And you are, pagka ganon, lahat kayo sa Marcos, Sonny Trillanes, kayong mga Congress, lahat kayo, you're taking it out of context because you do not understand command responsibility as a concept, a principle of leadership.
You have to look at it in the entirety. Kabuuan na may namatay, oo. Pero nung in-explain mo yung situation, nakita mo situation, puta na, malapit na tayo maging narco state. Ginagamit na yung pera ng droga para maglagay ng politiko, para bilhin yung mga mambabatas, para bilhin yung mga military at saka mga PNP. May general na. May narco generals na. Matindi yung problema. Kaya kinakailang, ganon ang bira. Para maprotektuhan kayo. 115 million Filipinos at that time. 115 million Filipinos. 110 million at that time. Kasi 2 million a year tayo eh. 6 years, 12 million. So 119 minus 12. Mga 19 minus 12. 9 minus 2. 7. Mga ganon, thereabouts. No? 107 million o 110 million. Rounded off. 110 million Filipinos. At the time, affected yung seguridad nila. It is a national security issue because we can become a narco state. Now, here comes Duterte with the mandate of the Filipino people na sinabi naman niya, he was so honest, na papatay siya kahit 100,000. And the people were cheering him. And here you are now, BBM et al., you're trying to pin down Duterte in the name of justice. Yung taking it out of context na para sa hustisya ng mga namatayan na hindi nyo alam, baka yung namatayan pa, drug addict din o drug pusher, may mga batas naman tayong ginawa. Why are you trying to pin down Duterte sa korte ng public opinion? Hutang yun, mali eh. Tapos nun, para ano? May korte naman eh. Pailan nyo ng kaso. Kaya nyo tatawagan na ICC, sabi ko, kasi alam nyo, sa korte natin, kung doon dinaan, acquitted yan sigurado. Because how can you challenge the policy of a president, the highest ranking, and then right now he's saying in the Senate, I'm taking responsibility. Pero kayo, yung lalo na si Risa Ontiveros, pinipili niya, inamin mo, you're taking responsibility. So now you should take responsibility dun sa namatay. Yung sa mga And nakita niya, ng mga to, banatan niyo ako ng semantics Yung ganun ba? Di mag-file na lang kayo ng kaso. Kasi hindi mag-hold in court. Malicious itong mga walang yang nagpaparatang kay Duterte. Very malicious. Kasi wala nang tatayong magpresidente. Wala nang tatayong lalaban sa droga. Wala nang gustong maging commander, maging leader ng bansa sa ginagawa nilang ganyan. Wala nang mag-a-assume ng responsibility kasi nakikita ko, kung ganyan kayo ng ganyan, bakit pa ako magsasakripisyo para sa taong bayan? Ina nyo, ganon ang dating. Because kung yan magwagi, that is now a precedence. And that's dangerous. Kaya mga kababayan, dapat hindi kayo papayag. Ang hindi nila naintindihan, Duterte had a mandate. He said, kahit pumatay pa siya ng 100,000, papatayin niya para lang sagipin ang taong bayan dahil sa droga ay nandyan na. Imagine that. And he was willing to do it even to the point na yung belief mo as a Catholic, hindi ka natatanggapin sa langit sa dami ng pinatay mo. Hindi ka natatanggapin. Okay lang, sa impyerno na lang ako. Hindi bale kung ma-impyerno, basta ang Pilipino mapunta sa langit. Wow, ang galing. Yun yung leader. And then ngayon, nabalikan nyo siya kasi meron kayong agenda. Kasi gusto nyo mawala yung clout niya, matakot o kaya sirain siya na sirain, pati si Sara, pati si Baste Pulong, sirain para sila na mismo, ayaw na namin, putang ina nyo, mga walang niya kayo. Para ang Pilipinas ay mauwi sa inyo.
in a silver platter. You are using the law, you are weaponizing Congress to attain your evil, demonic plot to rule the country so that wala na yung mga Duterte na yan, wala nang opposition, inyo na. And that, mga tao sa Malacanang, my dear Congress, my dear Senate, and kayong mga alyado, mga vlogger, I'm telling you, it will not happen. Because maraming tatayo laban sa inyo. Maraming tatayo. Tatayo kami. Ano, gusto niyo magpakitahan tayo? No? Kung hanggang saan kayo? You die for your country. And we will die for our country. O, ang problema, isa lang country natin eh. O, sino ngayon masusunod? Di ba? Kailangan pa ba tayo umabot sa ganon? Or kinakailangan mag-isip-isip muna kayo. Isipin nyo na mali yung ginagawa nyo. Hindi pwedeng ipairal yung ginagawa nyo. In the name of justice. Anong justice yun kung kunyaring kukunin nyo yung ICC kasi ito, hindi kayo, alam nyo na kagad, talo kayo, kaya kunin nyo yung ICC. Para sigurado, semplang si Duterte. Para ma-attain nyo yung gusto ninyo. You are ganging up on Duterte. Magkakampi kayo. Dilaw, Marcos, komunista, lahat kayo, mga businessmen, oligarchs, etc., lahat ng criminal, drug lords, you're ganging up on Duterte because hindi kayo nakaporma kay Duterte noon. Now, it's vengeance time. No? Pero, sige gawin nyo. Kasi iikot ulit yan, akala nyo hindi po porma yung taong bayan laban sa inyo. Iikot yan, magkakaroon ng day of retribution, day of reckoning. And the people will not forgive you. Magtatago talaga kayo. Kahit sa ilalim kayo ng lupa magtago, huhukayin namin kayo. Tapos, ganon. And then, ibabaon namin. Hindi na namin kayo baon. Hayaan mga aso, kakainin kayo. Nayupaks kayo. Pakain kayo sa mga buhaya. Ay, nako, you're weaponizing the everything, the law, Congress, institutions, sa PNP. To do what? To fool the Philippines. Even the media, ginagamit nyo. SOCMED, ginagamit nyo. Just to make it appear na walang yung tao, itong Duterte. Excuse me, mami, maingay. Yan. So, yun yung nasasabotahe tayo. Okay. So, yun yung problema. Palitan ko na lang yung title ko na ito. So, kaya kayo, mga Pilipino, pagka kayo nagpapaniwala dyan sa ganyan, go ahead. Maniwala kayo kung gusto nyo. At sabihin nyo, sige, ICC, imbestigahan yan. Ang sa akin, ang punto ko, pagka kayo naniwala dyan, you're being taken for a ride, and eventually you might make kampe sa isang mali na narrative, and then later on, it will cost you something. It will cost you yung safety ninyo. It will cost you yung mukha ninyo, yung pride nyo. Wala, masira kayo. Kasi naniniwala kayo ng mali. Responsibility cannot be mami, huwag niyong banggain. Responsibility cannot be ano tawag doon? Nawala ako. Authority can be passed down. Responsibility cannot. You take responsibility. Kung successful yung tao mo, wala, sa kanila yung yay! Accolade. Sa kanila yung mga medalya. No? Sa'yo, na lang yung high moral yung unit mo, nagawa yung mission. As the commander, you are happy for it, no? Pero yung pagka-failure, lahat punta sa iyo May mamatay dyan, matanda, whatever, o kaya nasunog yung mga bahay, etc., because ginamit yung full force. Nasa yung responsibility. But, hindi ka pwede basta-basta tirahin
legally, na lalo na kung legally taken out of context yung command responsibility o yung leadership na as a concept, no? Para lang pin you down. Because sa batas, kung ikaw matinong commander, anong ginawa mo? Hindi ako nag-tolerate ng wrongdoing. Meron akong tenyente, binanatan yung bayan, sinunog yung buong bayan, ginawang sinuna yung mga tao, pinagpapatay na ganyan. Si Raulo, no? I will not tolerate that. I will see to it that cases are filed against him or baka patayin ko pa yan yung ganon. So ganon si Duterte. Kitang-kita yung pagiging commander Pagka kayo, nagdroga kayo, patayin ko kayo. Because ang linaw ng commander's intent, tapusin natin droga. Why? Protektahan natin ang taong bayan. Ang linaw. Yung marching order, malinaw. Ngayon, sinasabi nila, hindi ba dahil sa neutralization ng ginagamit na salita, neutralize, puta yung mga yan, pati semantic mga salita, definition of term, pati si Bato nga, in-explain pa inyo, no need Ba't kayo mag-explain sa mga gagong mga ganyan? Pinipilit kasi nilang ano yung narrative nila. Mag-file kayo ng kaso sa korte. Tapos babanat sila, ICC, mananakot sila. Ay, nako, pagka pina-ICC niyan, sabi sa inyo, sorry. Decline, sorry. Ang pagka nag-ICC kayo, madadali kayo because ang taong bayan, madami magrereklamo. At least at the very least, 32 million. Excuse me, Mami, maingay. Yun, sorry. So, yun yung